Sa loob ng Tianrenge Research Institute, tahimik ngunit mabigat ang tensyon sa hangin habang naghahanda sina Song Yuyan at Lin Zikhen para sa isang pagsubok na laban. Hindi ito isang karaniwang ehersisyo, kundi isang seryosong pagsusukat ng lakas. Maingat na tiningnan ni Song Yuyan si Lin Zikhen bago siya nagsalita, tinanong kung handa na ito. Pagkatapos ay inutusan niya itong maunang umatake upang masuri niya ang tunay nitong kakayahan habang siya mismo ay magtatanggol. Kumuha si Song Yuyan ng isang matatag at depensibong posisyon, malinaw na ipinapakita na bukas siya sa unang galaw ng binata. Para bang hinahamon niya si Lin Zikhen na ibigay ang lahat sa unang atake pa lamang. Walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Lin Zikhen. Sa isang iglap ay nagbitaw siya ng isang matinding high kick na puno ng puwersa. Tumama ito ng diretso, at dahil sa tindi ng impact, napaatras at dumula si Song Yuyan. Sa loob-loob niya, hindi niya napigilan ang matinding pagkagulat. Kahit sinasabing nasa unang yugto pa lamang ng skin tempering ang natapos ni Lin Zikhen, sapat ang lakas nito upang saktan siya, isang taong dumaan na sa ikalawang yugto ng muscle tempering. Doon niya napagtanto na ang lakas ng binata ay labis na hindi normal. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib habang iniisip niyang balang araw, posibleng tuluyan siyang malagpasan nito. Gayunman, pinili ni Song Yuyan na huwag ipakita ang pangamba. Habang siya ay mas malakas pa, nanaisin niyang ipakita ang kanyang pagiging nakatatanda at mas bihasa. Kunwaring umubos siya at pilit na nagpakatatag, pinangaralan niya si Lin Zikhen. Sinabi niyang hindi siya nasiyahan sa sipa nito dahil hindi nito tinarget ang isang mahalagang bahagi ng katawan. Idiniin niya na sa isang tunay na labanan, hindi ito palaro, buhay at kamatayan ang nakataya. Nakikita ni Lin Zikhen ang kanyang kalagayan, kaya sumabay na lamang siya sa tono nito. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha habang tahimik siyang sumang-ayon. Nang makabawi si Song Yuyan, itinuwid niya ang sarili at idineklara na magsisimula na ang opisyal na palitan. Hinamon niya si Lin Zikhen na tumagal ng 5 minuto laban sa kanya habang siya ang sumusugod. Walang pag-aatubili, tinanggap ni Lin Zikhen ang hamon at sinalubong ang kanyang unang pag-atake. Kaagad na sumiklab ang isang mabangis at mabilis na sagupaan. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na suntok at galaw, bawat isa ay sinusukat ang bilis at lakas ng kalaban. Nang magpakawala si Lin Zikhen ng isang bugzo ng magkakasunod na suntok, napilitan si Song Yuyan na umatras at magdepensa. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimula siyang magpanik. Kahit todo na ang lakas na kanyang ginagamit, kaya siyang sabayan ni Lin Zikhen sa bawat galaw at bawat suntok. Unti-unting sumisiksik ang takot sa kanyang dibdib, dahil nagsisimula siyang mangamba na baka sa puntong ito pa lamang ay maaari na siyang matalo. Nagpatuloy ang laban hanggang sa magpasya si Lin Zikhen na tapusin na ito. Nang sumuntok si Song Yuyan, pinili niyang magkunwaring matalo upang mapanatili ang dignidad nito. Hinayaan niyang tamaan siya at kusa niyang inihagis ang sarili paatras, na para bang tuluyang nasapawan ng lakas. Bumagsak siya sa sahig na tila talo. Agad siyang tinulungan ni Song Yuyan na tumayo. Pinuri niya ang potensyal ni Lin Zikhen, ngunit sa loob-loob niya ay pawis na pawis siya sa kaba. Napagtanto niyang kinailangan niyang gumamit ng 70% ng kanyang lakas para lamang bahagyang manalo. Mas lalong nagdulot ito ng pangamba, dahil malinaw sa kanya na sa loob lamang ng 1 taon, posibleng hindi na niya ito kayang tapatan. Upang ilihis ang usapan, kinilala niya ang pag-unlad ni Lin Zikhen. Dahil natapos na nito ang unang yugto ng skin tempering, maaari na nitong subukang buksan ang kanyang mga aperture. Inalok niya itong turuan ng pinakabagong pamamaraan mula sa kanyang sariling pananaliksik. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Lin Zikhen at agad na sinabi na susubukan niya. Umupo silang magkaharap na naka-cross-legged habang ipinapaliwanag ni Song Yuyan ang teorya. Ayon sa kanya, ang katawan ng tao ay may 366 na aperture, at batay sa blood tempering art, ang pinakamadaling buksan ay ang 4 na nakapaligid sa puso. Sinunod ni Lin Zikhen ang bawat tagubilin.
Ginamit niya ang kanyang chi at dugo upang paulit-ulit na salpukan ang mga ito sa dalas na 10 beses bawat segundo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata sa matinding pagkadismaya. Kahit anong gawin niya, hindi niya man lang mabasag ang alinman sa mga aperture. Nakita ni Song Yuyan ang kanyang pagkabalisa at agad siyang inalo. Sinabi niyang maaaring hindi pa sapat ang kanyang pisikal na lakas, o baka kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang pamamaraan. Lumipat ang eksena sa isang madilim na silong sa ancestral home ng pamilyang Lo. Sa gitna ng malamig at mabigat na katahimikan, nakatayo si Liu Chuanwu sa harap ng isang malaking sinaunang kabaong na yari sa tanso. Sa loob nito naruroon ang Pavilion Master. Masiglang iniulat ni Liu Chuanwu na nakatagpo siya ng isang pambihirang henyo, isang tao na may kakayahang magbukas ng mga aperture gamit ang dalisay na landas ng dugong tao. Ipinangako niyang sa pamamagitan ng araw-araw na paghahatid ng chi at dugo ng estudyanteng iyon, mapapanatili ng kanyang amo ang buhay nito at hindi na kailangang magtiis sa siksik na kabaong. Matapos ang isang mahabang katahimikan, isang mahinang tunog ang sa wakas ay lumabas mula sa loob. Nang mapagtanto ni Liu Chuanwu kung gaano katagal bago ito nakasagot, kinabahan siya. Ibig sabihin noon ay nagamit na ng Pavilion Master ang buong enerhiya nito para sa isang araw. Habang siya ay umaalis, lalo siyang nabahala, umaasang mag-evolve si Lin Zikhen sa isang mataas na antas bago tuluyang bumigay ang kanyang amo. Dumating si Lin Zikhen sa kanilang apartment dala ang mga pinamili at masiglang inihayag na nakauwi na siya upang magluto. Ngunit hinarang siya ni Shen Qingan sa may pintuan, seryoso ang mukha. Sinabi nitong may mahalaga siyang sasabihin. Ipinaliwanag niya na nais ng kanyang guro na si Mo Dongji na isailalim siya sa gene fusion ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pinili nito ang dark blue jellyfish gene, na ayon dito ay angkop sa kanyang kasalukuyang yugto. Agad na inisip ni Lin Zikhen ang naturang nilalang. Alam niyang bagamat mababang uri ang karaniwang dark blue jellyfish, ang Jellyfish King ay kayang mag-evolve sa mataas na antas, at ang pinakamalaking bentahe nito ay ang lakas ng isip na higit sa ibang nilalang sa parehong ranggo. Kaya sinabi niya kay Shen Qingan na mukhang magandang plano iyon. Ngunit inamin ni Shen Qingan ang kanyang takot. Hindi raw karaniwang gene ang gagamitin kundi ang Jellyfish King gene. Natatakot siya na baka hindi kayanin ng mahina niyang katawan ang ganoong mataas na antas ng genetic material at mauwi sa mutasyon. Nabigla si Lin Zikhen. Alam niyang napakabihira at napakamahal ng gene na iyon. Naisip niya kung gaano kaluwag sa pera si Mo Dongji at bahagya siyang nakaramdam ng inggit. Tinabi niya ang mga iyon at marahang hinaplos ang ulo ni Shen Qingan upang aliwin ito. Ipinaliwanag niyang ang mga daikya ay likas na may mataas na compatibility sa katawan ng tao, at dahil sa 21% compatibility, kaya nitong pagsanibin ang gene ng isang mataas na antas na nilalang ng walang panganib. Nang itanong ni Shen Qingan ang tungkol sa side effects, ipinaliwanag ni Lin Zikhen ang mga karaniwang kahihinatnan, gaya ng pagkawala ng kakayahang magkaanak at ang pagkakaroon ng ilang katangiang panghayop. Pinaalala niya na nakapag-preserve na siya ng kanyang mga itlog. Habang magkahawak kamay sila, sinabi rin niyang kadalasang maaaring itago ang mga katangiang hayop kung mapipilit ang gene na pumasok sa dormancy. Sinikap niyang pagaanan ang loob nito sa pagsasabing maraming ganitong katangian ang itinuturing pangkaakit-akit. Epektibo ang kanyang mga salita. Gumaan ang pakiramdam ni Shen Qingan at masigla siyang tumingin kay Lin Zikhen. Inisip niya kung anong mga katangian ang ibibigay sa kanya ng Jellyfish King at kung lalo ba siyang gaganda. Masaya niyang inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan ng dark blue jellyfish. Nang lumapit si Lin Zikhen at purihin siya, namula ito. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa ipaliwanag ni Shen Qingan na ang kanyang guro mismo ang kumuha ng video sa kailaliman ng dagat. Tansya ni Lin Zikhen na ang lakas ng katawan nito ay dapat nasa bihira o mas mataas pa. Nang tanungin kung maaabot din ba iyon ni Shen Qingan, buong kumpiyansa niyang sinabi na dahil sa kanyang compatibility, posible iyon.
Ngunit nanatiling praktikal si Shen Qingan at ipinaalala na kakailanganin din niya ng napakaraming mapagkukunan. Sumang-ayon si Lin Zichen at nangakong siya ang baalang magtrabaho ng husto para rito. Naantig, naging mas mapaglaro si Shen Qingan. Lumuhad siya sa kama at pabirong nagpakita ng dalawang pares ng medyas. Pinili ni Lin Zichen ang pareho, kaya isinuot niya ang itim sa isang paa at ang puti sa kabila. Habang pinagmamasdan siya, naisip ni Lin Zichen na kahit kakaiba ang kombinasyon, tiyak na masisiyahan pa rin siya rito. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.